So, okay, natapos na yung ating mga testimony at puro comedian yun. At salamat sa Panginoon dito sa 3 araw na ito na ginagawa natin ang ating 3 days. Nakakamangha lamang yung bilang na dumalo rito sa 3 days prayer and fasting. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Parang Sunday worship, ano? So, salamat din sa Panginoon dito sa ating topic, the Great Commission and the end of time. So, kaya itong huling panahon, natalakay natin yung iba't ibang bagay. Noong unang araw, ating tinalakay yung wake up. So, nagising tayo. Thus, alam na natin, magkakaroon na ng sound of the trumpet ang Panginoon. And then, sinunod din natin yung bang timeline, approximate na timeline lamang yon. Mahirap tayong magbigay ng eksaktong araw at oras. At maging yung lahat ng mga sinasabi sa Scripture. Ang Diyos lamang ang talagang eksaktong nakakaalam kung ano yung pakahulugan niya. Ipinapahayag lamang sa atin ng pakonti-konti yung mga kapahayagan niya. Pero tinitiyak natin merong rapture. Darating yung panahon na yun. Anytime, any day. Maring napakaiksi lamang yung panahon. Marahil kung iniisip natin 5 years or 10 years, maring hindi umabot doon. Sapagkat yung binanggit ko nga nung nakaraang Thursday, ready na yung Israel sa kanilang pagbabalik sa pagkilala sa Diyos. Ready na yung Israel. At lahat ng mga binanggit na prophecy tungkol sa magaganap doon sa 7 years of tribulation. Sapagkat yung 7 years of tribulation, ang design nito para sa Israel. Na makikita natin na even yung mga kasamaan na magaganap sa daigdig, gagamitin ng Diyos sa pagliligtas. At ang kanyang layunin, buong Israel ay makakilala sa Panginoon. Yun ang intent doon sa 7 years of tribulation. Kaya lamang yung 7 years of tribulation na yun, binabanggit na ito yung 1 week doon sa binabanggit na timeline na ibinigay ng Diyos kay Daniel. Ang nagbigay ng timeline ay Diyos, hindi tao, hindi rin yung sino man. Binanggit na 70 weeks at yung bawat isang araw ay taon, isang taon. At yung isang linggo, 7 taon yon. Kaya yung 70 weeks ay tinutukoy itong 490 years ang tinutukoy. At yung 70 weeks ay hinati dun sa 3. Yung una ay 7 weeks, pagkaraan ibigay yung utos na ni Artaxerxes doon sa pagbubuo ng Jerusalem. At iti naganap. And then after that ay 62 weeks. At binanggit na pagkaraan noon ay papatayin yung Kristo, yung Anointed One. At yung kung ano man yun, yung bang mga makikita natin na mga timeline na ginawa, naganap na yung lahat ng iyon. Ibig sabihin, si Jesus Christ na parito na sa atin daigdig, the Anointed One, siya ipinako sa krus para yung kanyang kamatayan ang siya magiging kaparaanan para mapatawad yung ating kasalanan. Remembering that the wages of sin is death. At ang nagbayad ng ating kaparusahan ay si Jesus Christ. Yung death natin, kinuha ni Jesus Christ. At si Jesus Christ ay, alam na natin, namatay, inilibing, pero ng pangatlong araw ay nabuhay na maguli. At binanggit natin na ito yung katunayan na talagang magaganap, yung kumpletong pagliligtas sa atin ng Panginoon. Kaya lamang kinumpleto ng Panginoon na hindi lamang yung death niya ang bahagi ng gospel. Hindi lamang yung kanyang resurrection, sapagkat yung resurrection, pagpapatunay na lahat ng maliligtas na mga tao na mananalig kay Jesucristo, merong resurrection. Kaya lamang hindi lamang doon tinapos ni Jesus Christ yung bang
gospel, hindi roon tapos. Pagkaraan ng kanyang pagkabuhay na maguli, kanyang ipinangako ang pagbubuhos ng Holy Spirit. At pagkaraan na mag-pray ng early Christian, yung 120 na mga believers, nag-pray sila for almost 10 days. Itinatag nila yung kanilang pananalig na mapangyari yung pagbubuhos ng Holy Spirit. At pagkaraan nun, alam natin, on the day of Pentecost, ibinuhos ang Holy Spirit sa mga believer at dito nagsimula ang church. Dito nagsimula ang church sa araw na yun. At ang layunin ng pagbubuhos ng Holy Spirit sapagkat siya yung Lord of the harvest o kaya siya yung mamamahala dito sa harvest. Ipupulfill yung pagpipreach ng gospel at yun ang ating pag-uusapan ngayon, yung complete gospel. No? At sa complete gospel, binanggit na kasama rin dito na itinayo yung church pero may pangako ang Panginoon. Nung makita ng mga alagad na si Jesus Christ ay umakyat patungo sa langit, ang angel ay nagpahayag kung paano si Jesus ay nakita niyong umakyat sa langit, makikita niyo rin siyang bababa. Ibig sabihin, babalik uli siya. At ang kanyang babalikan ay ang church. Ang kanyang babalikan ay tayo. Tayong, katulad ng binanggit ni Ana, tayo yung bride ni Jesus Christ. At babalikan niya tayo. And then, binanggit din natin na pagkaraang kunin ang church, remembering tayo yung ilaw ng sanlibutan, ang tinutukoy na ilaw, yung ilaw tayo nagdadala ng pagpapala sa mga tao. Yung ilaw tinutukoy na ito yung kaparaanan para yung mga tao maliliwanagan ng isip at kanilang kikilalanin si Jesus Christ na Panginoon na tagapagligtas. Pagka tayo inalis, ma-imagine ninyo, ang daigdig nito mawawalan ng liwanag. Mawawalan ng taong matwid at banal. Ma-imagine natin kung yung isang Christian ay siya CEO sa isang kumpanya, kukunin siya. Kung siya naman ay manager sa isang kumpanya, kukunin siya. Kung siya man ay military officer at siya Christian, kukunin siya. At kung ano man yung kanyang kinalalagyan dito na position sa daigdig, mga believer kukunin yung mga taong matuwid. Ano matitira? Mga corrupt na tao ang matitira. Mga masasamang tao ang matitira. At dito natin makikita kung bakit itinatatag na sa panahon na yon, pagkarang kunin ng church, magsisimula yung tribulation, great tribulation. At sa panahon ng yon, doon darating ang Kristo. Pagkaraang alisin ang church, sapagkat binabanggit ng Scripture na ang pumipigil lamang para lumantad itong Spirit of Antichrist at itong Antikristo, tayong mga believer, sapagkat taglay natin ang Holy Spirit. Ngayon, binabanggit ko ito upang sa pagkakataong ito, makita lang natin yung ating role dito sa daigdig nito at yung ating patuloy na paghahanda. At ulitin ko, pagkaraan ng rapture, merong 7 years of tribulation. Pero yung church naman ay kasama ni Jesus Christ dyan sa alapaap. And then, pagkaraan ng 7 years of tribulation, bababa ang Panginoong Jesucristo na kasama ang church. So yun ang ating tinalakay. At nagkataon din na nakita rin ninyo na binanggit ko rin na yung hindi makakasama sa rapture may pag-asa pa. Magpipreach yung 144,000 na mga Hudyo at marami ang mananalig sa Panginoon. Kaya lamang dadaan sila sa Great Tribulation. Kaya ninanais natin na tayo manatiling gumagawa ng hakbang para maging ready on that day. Maging ready tayo on that day. Kaya lamang binanggit nga ng Scripture na ang isang kaparaanan para tayo maging ready on that day. Maging aware tayo na kailangan natin mag-labor sa prayer, mag-labor doon sa Word of God, at mag-labor doon sa Great Commission. Ito isang kaparaanan na itinatatag ng Scripture. Ngayon, binanggit din ni Ana kahapon, doon sa binabanggit ng kanyang ikwento, The Bride of Jesus Christ. Yung bang kaparaanan na kung paano nagkakasal doon sa Israel.
merong binabanggit yung unang bahagi, pagkatapos yung betrothal, pagkatapos ay yung araw ng pagkakasal. Na-imagine nyo, narinig nyo na hindi na magsasabi yung groom na magkakaroon ng kasalan. Basta sila nagpiprepare, nakukunin na lamang yung bride. At yung bride, ang ginamit na word is snatch. So kukunin na lamang sila. Kaya lamang yung bride ay anytime ready na aalis doon sa kanyang tahanan para sumama sa groom. Kaya lamang doon ipinattern yung gagawin ni Jesus Christ sapagkat pagkaraan na kunin ng groom yung bride, 7 days daw silang magkasama. At saka sila lalantad sa public. 7 days. Kaya lamang nakita ba natin yung pattern na pagkaraan ng rapture, meron tayong 1 week o 7 days na tinutukoy na panahon na natitira sa Israel. Kaya lamang yung 1 day, ang katumbas nito, 1 year. So nakita lang natin na yung pattern ng Panginoon sa bridegroom at saka sa bride ay itinatatag din itong gagawin ng Panginoon dito sa church. Kaya sa panahon ng Great Tribulation, wala tayo rito sa daigdig. Okay ba sa inyo yan? Itatatag lang natin na wala tayo rito sa daigdig nito sa panahon ng Great Tribulation. Pero meron tayong tribulation. Definitely, meron tayong tribulation. Ang sabi ni Jesus Christ, napagtagumpayan ko na yung tribulation. Ang sabi niya, in this world you shall have tribulation. So talagang sa daigdig nito, meron tribulation. Kaya lamang, iba yung 7 years na yun na merong great tribulation. Okay? Ngayon, babanggitin natin ngayon yung kahululihan natin topic. Ang ating topic ngayon, a complete mandate, the Great Commission, full gospel, and the end time. End time church. Ngayon, pagka pinansin natin yung mga itinuro ni Ana kanina, itinatag niya yung Great Commission, itinatag din niya yung full gospel, itinatag din niya end time church. So wala na akong sasabihin niya yun. Kaya lamang dadagdagan ko na lamang ng kaunti. Ito ang pinag-uusapan natin, the Great Commission. Ang dinadala nating gospel ay full gospel. At ano yung full gospel? Buong pagliligtas ng Panginoon sa mga believer. Sabi nga ng Romans 1:16, tatag ko lamang ito, na yung gospel na itinatatag ng Panginoon. For I am not ashamed of the gospel. Mabuti yung patutuo ni Mary. Hindi mo dapat ikahiya ang pagpapahayag ng gospel. Kapag pinapram ka ng Holy Spirit, mag-share ka ng gospel. Sapagkat ang sabi, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. So papansinin natin, ang ginagamit na kaparaanan ng Diyos para iligtas ang tao ay gospel. No? At alam ninyo, ang salvation natin, meron 3 phase. At iti kompleto, at iti buo na, it is finished. Alam natin, yung ating unang phase dito, yung the day na marinig natin ng gospel, tatanggapin natin si Jesus Christ as Lord and Savior ng ating buhay by faith. That very day, pinagsisihan natin ang lahat ng ating kasalanan. At pagkaranon, nilinis tayo ng Diyos sa lahat ng ating kasalanan. At ipinagkaloob sa atin ay bagong pagkatao. Bagong pagkatao na kalarawan na ng Diyos. So yung isang believer, nagsisimula siyang kalarawan siya ng Panginoon. So, itatatag natin ito yung pagbabagong naganap sa atin the very day na tinanggap natin si Jesus Christ as Lord and Savior. Ang isang katotohanan na naganap sa atin, ipinanganak tayong maguli. Nagkaroon tayo ng bagong pagkatao. Kaya lamang meron pagkakataon na yung ating repentance ay hindi complete. So yung atin talagang pagbabagong anyo ay hindi rin nagiging complete. Pero kapag complete ang repentance, makikita na ninyo na pagkaraan ng kanyang pagkilala kay Jesus Christ, nagsisimula na siyang mamuhay para sa Panginoon. Ano yung hanapin na niya? Diyos. Magsisimula na siyang maganap ng worship. Magsisimula na siyang magbasa ng Bible at saka magpipray. Bakit? Naitatag na yung kanyang salvation.
At binanggit dito, salvation to everyone who believes. Ngayon, binanggit ko, kompleto na yung ating gospel. Ano yung full gospel na itinatatag natin? Ngayon, binanggit, it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Alin yun? The gospel. At ano yung gospel? Si Jesus Christ. At ano yung panimula niyan? Ito yung panimula na magsisisi ka sa lahat ng iyong kasalanan. At pagkaraan nun, yung second phase. Ito yung panahon na tayo ay isasanctify ng Holy Spirit. At ano yung kaparaanan para tayo isanctify? Ang utos kasi ng Panginoon sa salitang sanctification do sa 1 Peter 1:2, sinasanctify tayo ng Holy Spirit for obedience to Jesus Christ. Okay, for obedience. Sinasanctify tayo. So, yun ang role ng Holy Spirit. Pero merong role ang tao. Ano yung role ng tao? Ito na ngayon, inutos ng Panginoon yung discipleship. Discipleship. Yung binanggit ni Gino. Discipleship. Sapagkat doon sa Matthew 28:19 and 20, itinatag, go, pagka nanampalataya yung tao, isasanctify na siya ng Holy Spirit, kaya lamang ang kaparaanan ng Diyos ay para sa church ay gawing alagad. Sabi doon, baptizing them in the name of the Father, go and make disciples of all nations. So paggawa ng alagad, at hindi pinagagawa, teaching them to obey everything I have commanded you. Ano ituturo natin? Tuturuan natin ng pagtupad doon sa lahat ng nasusulat sa Scripture. At kasama itong Great Commission doon sa ituturo natin, doon sa ating ginagawang disciple. Isasama natin ito. So nakikita lang natin na ano ba talaga yung full gospel na tinutukoy natin. Ituturo ito ngayon doon sa lahat ng nananalig sa Panginoon. Ituturo ito. Ano yung tinutukoy na rito? Pupuntahan ko na ngayon. Na yung second part na ito yung panahon ng paglilinis sa ating buhay. Ito yung pagbabagong anyo natin. At binanggit ko noong una kong mga iba kong preaching, na tayo pinagkalooban ng Diyos ng bagong pagkatao, bagong isip, bagong puso, bagong pagpapasya. At yung bagong isip natin, ang ilalagay rito natin ay salita ng Panginoon. Unti-unting itatabo yung dati nating katwiran at pananaw. Unti-unti yon, aalisin yung dati nating isipan, dati nating katwiran, dati nating ugali, dati nating pananaw, aalisin lahat yon. Babaguhin tayo ng Panginoon. At alin ang gagamitin niya? Scripture. Kailangan ng discipleship. Bakit? Yung mga nauna nang sumunod sa Panginoon, sila yung magtuturo at magsasanay kung paano tayo masasanay na gawin yung nasusulat. Kailangan paano ang ating pagtupad. Sa bawat nasusulat na salita ng Panginoon, para ito maikapit sa iyong buhay, aangkinin mo ito in prayer. Magpe-pray kang ito yung magawa mo, katulad ng binanggit ni Mary kanina, nag-testify siya, na mag-share siya. At siya nag-share. Kailangan niya ipag-pray para magawa niya yung isang bagay na pinagagawa ng Panginoon. Narinig na rin ninyo yung testimony ko, na tuwing magbabasa ako ng Scripture, gusto kong angkinin yung bawat nasusulat. Nung mabasa ko, love your enemy, ipinag-pray ko, to love my enemy. For 2 weeks o mahigit pa. At alam na ninyo yung kwento ko, na pagkaraan ng 2 weeks na yun na mahigit, nasabay ako ng isang kapatiran, sinugod ako na isa ring kapatiran, at ako'y inaaway. And then, alam na ninyo yung kwento, na binanggit ko na, Panginoon, ano to? At ang sabi ng Panginoon, hindi ba nagpe-pray kang matutunan mo ang pag-ibig sa kaaway? Yes, Lord. Ang sabi ng Lord, narito, dinalan kita ng kaaway, mag-practice ka. Narinig niyo isang binanggit ni Ana kanina, tama yung ating theology. Ano lamang kulang at mali, yung ating practice. Alam natin, kailangan natin mahalin yung ating kaaway, pero in practice, hindi natin nagagawa. Alam din natin na alisin kagad ang sama ng loob, galit at pot,
Theologically alam natin, pero hindi natin kaagad ginagawa. So yung ating problem ay practice. Mag-practice tayo. Alam niyo lahat ng binabanggit sa Scripture, ipinagpipre ko itong mangyari sa buhay ko. Kaya kahapon, binanggit ko yung bang pag-aangkin natin sa sinasabi ng salita ng Diyos. Yung mga pangako ng Panginoon, aangkinin natin yan. Sinabi na ng Panginoon yan, ikaw na ngayon ang magpapahayag na kasunod. Kasi sinabi na niya eh. Lord, totoo bang bibigyan mo ko ng ganito? Sinabi ko na para sa iyo yan. Bakit mo pa inuulit? Ikuman mo na lang. So tayo nagkakaroon ng yung bang commanding prayer. Ginagawa ko ito sa buhay ko. No? So nakita lang natin, nung mabasa ko, go and preach the gospel, ipinag-pray ko na ako'y maturuan din na yung bang malaman ko at magawa ko to go and preach the gospel. So nag-research ako, bumili ko ng isang aklat doon sa Christian bookstore, The Art of Soul Winning. Binasa ko yon. Yung aklat na yon. Bakit? Gusto ko kasing matuto na magawa ko yung nasusulat. Kaya ko to binabanggit para maipakita lamang sa atin lahat ng nasusulat na ito para sa atin ito. Bakit isinulat ang Scripture? Para kanino to? Bakit isinulat yung Scripture? Kanino to ipababasa? Sa ating mga believer. At dito darating yung ating attitude. Attitude natin. Susunod ka ba riyan? Marami alam na alam ang talata pero hindi naman ipinapractice. At ito yung isang kadahilanan kung bakit marami yung mabibigo sa rapture. At magsasabi ang Panginoon, tawag kayo sa akin ang tawag ng Panginoon, Panginoon, hindi nyo naman ginagawa yung kalooban ng aking amang nasa langit. Lord, ano po yung kalooban nyo? Isinulat ko na sa Scripture. Kaya lamang dito, maitatatag lang natin yung binanggit niya ni Ana kanina, yung binanggit ni Bill Johnson, maraming believer. Kasama na yung ibang theologian, alam ko ito sapagkat nag-aral din sa Bible School, tama ang kanilang interpretation. Alam nila yung sinasabi sa Scripture. Ang mali na lamang yung kanilang practice. Ngayon, ito yung ating itinatatag lang sa hapon nito, na itinatatag natin na sa 3 days prayer and fasting nito, bawat isa sa atin kukunin at dadalhin natin ang salita ng Panginoon sa daigdig nito, pero tayo muna ang unang magpa-practice. Unang nasusulat. So binanggit natin kanina, magsisimula tayong magbago ng ating isip, ng ating puso. Gagawin na natin yung nasusulat. No? Ngayon, binanggit nga rito na sabi, teaching them to obey everything I have commanded you. Magiging isa kang true disciple kapag ka fully obedient ka sa word. Ang isa ko pang na-appreciate yung binanggit ni Ana kanina. Yung bang kahapon pala, yung binabanggit na yung mga servant na binigyan ng talento, hindi tinitingnan ng master kung paano niya pinamahalaan yung pinagkatiwala sa kanya. Ang tinitingnan na lamang ay result. Resulta ng buhay. Yung resulta ng buhay. Hindi niya alamin, ikaw ba yung nagpabaya, ikaw ba yung nagtamado, ikaw ba ay ganito at ganito yung ginawa mo. Ang tinitingnan na lamang, ano naging bunga sa iyo ng mga ipinagkatiwala sa iyo. Doon ako mukhang kailangang mag-isip. Pakipaandar nga yung aircon. Mukhang malapit-lapit siya yung piano, init dito. Hindi, yung aircon. Hindi siya nag-aircon eh. Okay, thank you. Kaya lamang ako nagsasalita na magpapaalala lang sa atin. Sa araw na yon ng second coming of Christ, ang hahanapin niya, yung bunga ng kanyang pagliligtas sa atin.
At ano yung second phase natin ay yung sanctification at yung susunod dito, rapture. Ngayon, dito nyo makikita ano ngayon ang full gospel. Sa full gospel, ipipreach natin total gospel. Na ang yung kabuuan ng ating salvation mula sa araw na narinig natin ang gospel, patungo sa discipleship, patungo rin sa rapture. At ang rapture, ang final aspect ng ating salvation. At lahat ng ating kailangan, ipinagkaloob na ng Panginoon at yun ang gospel. Kasama rin yung preaching ng gospel. Magsisisi tayo sa atin lahat na kasalanan na tayo magpapabotismo. Tatanggapin natin ng kaloob na Holy Spirit at tuturuan tayo na gumawa ng signs and wonder. Yung binanggit kanina, tuturuan tayo na gumawa ng signs and wonder. Bakit kailangan ang signs and wonder? Katulad ng binanggit ni Ana kanina, binabanggit na yung signs and wonder, iti kaparaanan upang maipagpatuto na dumating na yung paghahari ng Panginoon. Sabi nga na Matthew 12:25, binanggit doon na nagpapalayas ng demonyo si Jesus Christ. Ginagawa niya yung signs and wonder. Nagpapalaya siya sa mga tao ng mga may bandage. Pero binanggit dito, 12:28, I mean. But if it is by the Spirit of God that I drive out demons. Nakita niyo ba bakit pinagkakaloob ang Holy Spirit? Mamaya gagawin natin yon. Para yung lahat ang ating prayer kanina doon sa pagkaraan ng preaching ni Ana, mapapangyari sa atin ngayon yon. Ang sabi, I drive out demons, then the kingdom of God has come upon you. Ito rin yung magpapatotoo. Nakakatuwa lamang. Sa lugar ni Bill Johnson, yung mga member ay ginagawa itong signs and wonders. No, ginagawa itong signs and wonder. Doon sa isang lugar doon sa Mindanao, ganun din ang ginagawa. Yung mga believer doon, ginagawa nila signs and wonder. At yun na ikwento ko na nga sa inyo, hindi ko alam kung iti cell leader o tribe leader, hindi siya pastor. Nung sila magko-conquest sa isang community, nagsalita lamang ang Holy Spirit sa kanya, patungan mo ng kamay yung mamang yun, may sakit yan. At ipag-pray mong gumaling. At kanyang nilapitan yung mama. And then, nung sabihin niya, meron ba kayong kailangan? Pwede ko kayong ipag-pray. Sabi ng mama, wala akong kailangan. Medyo pagalit pa ang pagsasalita. Sabi ng Lord sa akin, meron daw kayong sakit dito sa balikat. At ilang taon nyo nang iniinda. At sabi niya, paano mo nalaman? Sinabi sa akin ng Lord. And then pumayag na siya ipag-pray. At nung kanyang sabihin, in the name of Jesus, be healed. Biglang gumaling yung mama. At siya nanampalataya sa Panginoon. Alam niyo yung mama, leader siya sa community. At isa siyang teacher ng Muslim. Isa siyang imam. Isa siyang Muslim. Pero nanampalataya sa Panginoon. At siya yung nanguna kung paano magdadala ng gospel sa kanyang community na maraming Muslim. So nakita lang natin yung operation ng signs and wonder. Malaki ang nagagawa. At isa pang tatalakayin ko rito. Ano pa yung full gospel na tinutukoy natin? Yung salvation natin, the Holy Spirit. Pagkatapos kasama sa full gospel yung discipleship. Paggawa ng alagad. Bakit? Sapagkat yun ang bahagi ng ating sanctification. Paglilinis ng ating buhay. Pagtutuwid sa atin. Kaya lamang marami sa atin ay hindi nasanay na mayroong magtuturo. Marami sa atin nasanay na walang pwedeng magtuwid. Walang po pwedeng magsabi ng kanyang kalikuan at kasamaan. Kaya lamang kapag tayo ay nagbalik loob sa Panginoon, itatatag niya humility sa ating puso. At tayo magpapailalim at magpapasakop doon sa mga disciple maker natin. Kumisan, naiisip natin, yung disciple maker natin, kumisan, primary o sa leader natin, pangkaraniwan lamang ang buhay. Pero yung tayo naman isang professional o mataas ang pwesto sa isang ating pinagtatrabuhan. Pero kailangan natin magpasakop. No? Yung isang, I think general ito, ng army, ang kanyang cell leader, pangkaraniwan lamang ang buhay. Pero iti primary ni Pastor Mervin. Ngayon, bakit siya nagpailalim, nagpasakop? Nagpapadisciple siya. Gusto niyang matuto.
Ngayon, binanggit ko kasama sa full gospel magpagawang alagad. At pagkatapos, kasama sa full gospel, magpapaturo tayo na magamit ng Panginoon. Bakit? Sapagkat bawat tinawag ng Panginoon ay itinatatag din na siya maglilingkod sa Panginoon. Maglilingkod din siya sa Panginoon. Ano gagawin mo rito sa daigdig? Pagkaraan mong tawagin at ikay manalig sa Panginoong Hesukristo, tatanggap lamang na material blessing. Nasa paglilingkod ang spiritual blessing. Nasa paglilingkod ang spiritual blessing. At ang pinakapundasyon ng lahat ng pagpapala, spiritual blessing. Makukuha mo ng lahat yung kakailanganin mo, hindi ka na magkukulang kapag ikaw ay merong spiritual blessing na tinatanggap sa Panginoon. Kailangan mo ito. So, itinatatag lang natin yung bagay na yon. Ngayon, papansinin natin, paano tayo magdadala ng gospel? Kailangan natin yung susunod pa, merong rapture. Sasama natin, may rapture. May pagkabuhay na maguli. Yung sinabi nga ni Ana, hindi natin kakaligtaan na isasama natin. Totoo, may rapture. Kaya lamang meron pagkakataon na kapag itinuro natin ang rapture, marami natatakot. Nag-share ako ng gospel doon sa kasamaan ko sa opisina. No, ilan sila? Mga babae sila at ilang lalaki. At binanggit ko na sa darating na panahon, lahat ng mananalig kay Jesucristo, kukunin ng Panginoon, merong rapture. Naisir ko yung rapture. Nung malaman niya muling magbabalik si Jesus upang kunin na lahat na nananalig sa Panginoon, natakot siya. Natakot siya. Sabi niya, muli bang magbabalik ang Panginoong Jesucristo? Sabi niya, natatakot naman ako. Hindi pa ako nakakapag-asawa. Yun ang kanyang binanggit sa akin. Ang takot pala niya, hindi pa niya nagagawa yung mga pangarap niya sa buhay. So, hindi rin niya itinatag yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Pero noon kasi itinatatag natin, meron bang rapture? Meron. Meron bang 7 years of tribulation? Meron. Kaya lamang sino magdadaan dyan, yung naiwanan sa rapture at yung mga taong hindi nanampalataya sa daigdig nito, sila yung dadaan sa Great Tribulation. Bakit magkakaroon ng Great Tribulation? Uulitin ko, sasama ng sasama ang mga tao sa daigdig nito. Ngayon pa na marami ng believer, pero nananaig pa rin ang kasamaan sa ating gobyerno, sa ating lipunan, sa ating kapaligiran. Nananaig pa rin ang kasamaan. Pero lalo-lalo na kapag tayo inalis sa daigdig nito, at ito yung tinutukoy na i-judge ng Lord ang daigdig na ito. Pero meron binanggit na pag-asa. Itatayo ng Panginoon yung 144,000 na mga Hudyo. Sila yung magpipreach at napakaraming tao mananalig sa Panginoon. Kaya lamang binanggit doon sa panahon ng Great Tribulation. Binanggit doon sa aklat ng Revelation chapter 6. Ang unang siglo ng Great Tribulation, di ko alam kung ano kaganapan, pero ang mangyayari, 1/4 of the population mamamatay. Dumating yung Revelation chapter 7, nag-preach ng gospel. Marami ang nanampalataya sa Panginoon. Pagdating doon sa Revelation 8 and following, another 1/3 ang mamamatay. Kaya natin binanggit itong bagay na ito. Nakakatakot talaga na yung bang hindi ka maghahanda sa second coming of Christ, o kaya dito sa rapture. Bakit? Yung darating na sitwasyon sa mundo. Ang totoo niya, nakakatakot na rin na hindi natin alam kung ano mangyayari rito sa daigdig. Pati itong pagtaas ng gasolina. Ay dati kasi, nung panahon ng COVID, ang sabi nila, yung gasolina raw, nakarating na sa summa cum laude at saka doon sa magna cum laude. Yung taas ng presyo. Ngayon lumagpas na. At binanggit na naman, magtataas na naman. Kaya lamang nakakatakot na sitwasyon. Kaya lamang, sabi ng Panginoon, pumanatag tayo. Ngayon, binanggit doon na sabi ang Panginoon ay gagawa. At ano yung gospel? Buong gospel natin, ituturo natin. Ang alin, meron salvation. Merong paglilinis ng buhay, itong discipleship. Tuturo rin natin merong Holy Spirit. At pagka dumating ang Holy Spirit, meron ng signs and wonder. At mamaya, ito yung ating gagawin dito sa ating anointing service. No?
magkakaroon tayo ng anointing dito sa bawat isang lalapit. Okay? At itatatag na natin ang signs and wonder. Sa Romans chapter 15, kawili-wilihan ko itong babanggitin, verses 18 to 19. Sabi ni Pablo, I will not venture to speak of anything except what Christ has accomplished through me in leading the Gentiles to obey God by what I have said and done. Ano yung kanyang binanggit at kanyang ginawa? Sa verse 19, kanyang dinescribe, by the power of signs and wonder. Kaya akin naniniwala na marami sa atin, even young people, magpipray na rin doon sa mga mapagkailangan. Ano man yung pangangailangan nila, pwede tayo mag-connect sa kanila. Pwede tayo magkaroon ng relationship sa kanila. Pagpalain muna natin sila. Ipakita muna natin yung signs and wonder ng Panginoon. Binabanggit by the power of signs and wonder. Panoroon na ng palataya sa lahat ng kanyang sinabi, sa lahat ng kanyang itinuro, at pagkatapos meron pang binanggit, by the power of signs and wonder, through the power of the Spirit of God. So, marami ang nananampalataya sa Panginoon kapag merong signs and wonder. Ilan dito yung magnanais na siya'y magmi-minister, magdadala ng gospel, pero merong signs and wonder. Ating mga yan ipagpipray, may sakit. Paano kapag merong inaali na masamang espiritu? Kakasot ba natin? Ilan dito magkakasot ng demon spirit? Huwag niyo na akong tatawagin, okay? Baka na naman, tatawagin na naman ako. Kayo na lang, no? Pastor, mukhang malaking espiritu, mukhang higanting demon spirit yata ito. Gawin yung higante ang inyong pananampalataya. Pwede ba yan? Mag-prayer and fasting din kayo. No, mag-prayer and fasting di kayo. Uulitin ko tuwing ako'y aanyahan na mag-cast out ng demon spirit, nagpe-prayer and fasting ako. Meron bang pagkakataon na hindi na-cast out ng demon spirit? So far, wala pa akong karanasan na ako'y nabigo. Lahat ng ikinast out ko na demon spirit, lumayas in the name of Jesus. Yung binanggit ko sa karanasan. Okay. So ngayon, ano yung pananaw natin na itatatag ngayon bilang mga lingkod ng Panginoon? Gusto kong tingnan si Pablo, yung kanyang patuto. Sapagkat si Pablo, inisip niyang muling magbabalik si Jesucristo in their generation. Ano yung kanyang gagawin niya yon? Itinatag niya yung kanyang ginawang paglilingkod. Naglingkod siya ng higit kaysa lahat. Nagpakahirap siya sa kanyang ginawang paglilingkod. At meron siyang itinatatag na pananaw. No, itinatag niya ang pananaw. Tingnan niyo yung Galatians 2:20, tatag lang natin. Pwede natin kunin yung kanyang example bago tayo magkaroon ng anointing service. Sabi ni Paul, I have been crucified with Christ and I no longer live. Ito yung kanyang ginawang denial of self. Hindi ko na tinitingnan yung pansarili kong buhay sa daigdig na ito. I have been crucified with Christ. Namatay na akong, napagod na akong kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay para sa sarili. Ano na ngayon ang kanyang pangarap? But Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God. Tingnan niyo ang sabi, the life I live, I now live in the body, I live by faith in the Son of God. Paano niya ginagamit ang kanyang buhay sa daigdig nito? Hindi na para ukol sa kanyang sarili. Siya nabubuhay na para sa Panginoon. Ang sabi, who loved me and gave Himself for me, I live by faith in the Son of God. Ipinagkatiwala ako na sa Panginoong Jesus yung aking buhay. At meron pa siyang itinatag, yung Philippians 1:29. Nagkataon ito yung una kong talata na ginamit kong prinsipyo sa buhay. Nung nagsisimula ako sa faith, at idinugtong ko ito. Philippians 1:21 pala, I mean.
For to me, to live is Christ, and to die is gain. Paano ka raw mabubuhay? Magsimula noon, nang kilalanin ko si Jesucristo at mabasa ko ito, itinatag ko na ito, ito yung talata ko. For to me, to live is Christ. Mabubuhay na ako para kay Kristo. Napahamak ba ko? Hindi. Masama ba nangyari sa buhay ko? Hindi. Wala bang narating ang buhay ko? Malayo ang narating ko sa buhay. No? Malayo narating ko sa buhay. For to me, to live is Christ. Pati trabaho ko noon. Nagtatrabaho ko noon, ang aking prinsipyo, ito pa rin. Magawa ko lamang yung ipinagagawa ng Panginoon, yung aking pagsamba, yung paglilingkod sa Panginoon. Kahit hindi ako ma-increasean sa trabaho, okay lang yon. Kaya lamang napansin ko, kahit yun ang sinasabi ko, kahit hindi ako ma-increasean, okay lang sa akin. Kaya lamang lagi naman ako na-increasean. No? Noon, natakot ako na maging manager sa kumpanya. Bakit? Baka ako ma-compromise. Kaya lamang sa batang edad, gayon din, ginawa rin ako manager. So makikita lang natin na hindi ka naman pala mawawalan kapag ikaw'y nabuhay para kay Kristo. Ikaw'y magkakaroon. Akala mo, masusumpa ka. Hindi pala, mapagpapala pala buhay mo. Kaya lamang, for to me to live is Christ and to die is gain. Noong December 1985, nagsabi ang Panginoon, magsisimula ka ng isang church, itong anti-GCCM. At noong magsimula itong church na ito, nakita ko kung gaano karami ang trabaho. Binitawan ko na yung karir ko. Nagmukha ba akong kawawa? Nagmukha akong kawawa. Pero lagi kong binabanggit, ako'y pinagpala ng Panginoon. Sa tingin nila mukhang kawawa. Pero ang totoo, hindi naman ako mukhang kawawa. Mukha ba akong kawawa? Hindi naman. Di ba? Kayo ba mukhang kawawa? Hindi naman, di ba? Ano sasabihin nyo? Pinagpala ako ng Panginoon. No? Okay, tuloy natin ang palakpak sa Panginoon. Pinagpala tayo ng Panginoon. Itinatatag lang natin. For to me to live is Christ. To die is gain. Ito yung uri ng buhay na ready for rapture. Iniintay niya kasi ang Panginoon. Kaya niya binanggit sa 2 Timothy chapter 4, verse 7 and 8, na inilaban niya itong prinsipyong ito. Inilaban niya itong prinsipyong ito. I have fought the good fight. Ano inilaban niya? Yung kanyang paninindigang iyon. Mabubuhay ako para kay Kristo. Inilaban ko ito. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only on me, but also to all who have longed for His appearing. Yung salitang appearing, karaniwan ginagamit ito sa rapture. Magpapakita uli ang Panginoon. At ang sabi ko, kunin tayo dito sa daigdig nito. Kaya lamang, maganda na ating itatatag din, talagang pwede naman tayong mabuhay para kay Kristo. As a student, pwede kang mabuhay para kay Kristo. Hindi para magkaroon ng boyfriend o kaya girlfriend, kundi para ka kay Kristo. Maganda yung love life story mo, no? Pero itinatatag lang natin, ano man yung atin talaga, na daranasan sa daigdig nito, nabubuhay ka na para kay Kristo. At itatatag mo na ngayon, na sa bawat araw na kay Kristo, lagi kang merong rejoicing. Kaya nga binabanggit dito, ang sabi, which the Lord, the righteous judge, will award to me, that day, and not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Sapagkat this time, nung isulat ito ni Pablo, meron ng decree na talagang yung papatayin na. Meron na siyang death penalty. Pupugutan siya ng ulo. So, nung isulat niya to, alam na niya, siya mamamatay. Kaya lamang nung isulat niya yung 1 Thessalonians 4:15 to 17, akala niya sa kanyang panahon darating ang rapture. So, kaya niya binanggit, we, na nabubuhay pa, ay
Papalitan na lamang yung ating katawan ng katawang panlangit at tayo sasama dun sa binuhay para sumalubong sa Panginoon on the air. So ngayon, nakita lang natin yung ating pinag-uusapan, magpakasipag tayo sa ating ginagawa ngayon. Saan ka magpapakasipag? Ulitin ko yung prinsipyo natin, Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Anong tutukuyin mo? Yung schedule ng prayer nyo. Ilan dito yung mag-a-adjust na ng kanyang prayer time, yung kanyang personal prayer time? Meron ba rito mag-a-adjust? Gano'n na katagal kayong magpe-pray? Yung 5 minuto nyo, gagawin nyo ng... Yung 10 minuto nyo, gagawin nyo ng... Yung 30 minutes ninyo, gagawin nyo ng... Okay. Pwede ba yan? Yan ang puhunan sa kabanalan. Puhunan yan para tayo maging matagumpay sa buhay. Puhunan din ang prayer para tayo maging fruitful sa ating ginagawang ministry. At yung prayer din natin, puhunan din yan para maging fruitful tayo sa anumang bagay na ginagawa natin sa mundo. Yan ang susi. Ngayon, kaya ko binanggit yun. Itinatag ko na ang pinakapundasyon ng aking buhay, prayer at saka devotion. Yan dalawang bagay na yan. Ito yung inuuna ko. Kaya ako nababanggit, paano ko nabuhay at nakarating sa ganitong kalalagayan, ang akin lamang binantayan, prayer ko at saka devotion. At ano yung, paano ko hinaharap ang lahat ng pangyayari? Itinatatag ko lamang sa lahat ng pangyayari, itinatatag ko, nasusulat. It is written. Sa panahon na ako'y nabigo, alin ang gagamitin ko ang talata? Philippians 4:4. Ano yung nasusulat doon? Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. So alam ninyo, pagkaraan kong maranasan na mabasted, ito yung talata ko. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Nung madukutan ako, ano yung talata ko naman? 1 Thessalonians 4:18, yan naman ang talata ko. Na, ano yung sinabi ron? Pagkaraan kong madukutan, nadukot, 5:18. Give thanks in all circumstances. Nagpasalamat ako. Meron ba kayong masasamang pakaranasan? Para ka mapagpala ng Panginoon, magpasalamat ka. No? Magpasalamat ka. Pinasama ba loob mo? Lord, salamat po, pinasama niya yung loob ko, pero hindi sasama loob ko. No? In the name of Jesus, itinataboy ko itong spirit ng sama ng loob na ito. Magre-rejoice ako ngayon sa Panginoon. Tingnan nyo, nagde-declare tayo. Ito yung prayer natin na itinatatag. Gumagawa tayo ng... Ano tawag doon sa prayer na yan? Commanding prayer. Okay? So, sa pagkakataong ito, itatatag naman natin saglit yung Holy Spirit. Bakit kailangan natin ng Holy Spirit? Kanina, naisip ko na idugtong na kaagad yung anointing. Kaya lamang ay merong magaganap na kaunti pa tayong topic. So, ngayon natin gaganapin yung anointing. Ngayon, ulitin ko lamang yung Acts 10:38. Pag-usapan natin ang Holy Spirit. Kung paano lahat na naglilingkod sa Panginoon, ina-anoint. Maging si Jesus Christ, nung siya magkatawang tao, kailangan niya yung anointing. At ito yung ibinigay rin ng Diyos. At ibinibigay niya. Si David, para maging hari ng Israel, sa batang edad, si inanoint. At yung anointing niya, yung kanyang gagampanan, nagawain sa hinaharap. After niyang maranasan, yung mga iba't ibang pagsubok, kanyang itinatag, yung pangako ng Diyos sa kanyang buhay. At nung siya magiging hari dito sa Judah, pinahiran uli siya ng langis. Inanoint uli siya. Pagkaraan ng 7 years and a half, siya magiging hari ng buong Israel, muli siyang inanoint.
Meron akong pinasin doon na sa anumang uri ng gawain nating hawakan, merong inilalagay na anointing ang Panginoon. Kung ikay magiging cell leader, may anointing ka as cell leader. At kapag kayo napili na maging tribal leader, may anointing uli ron. Pag kayo nagpastor, merong uling anointing na ibibigay sa iyo. At ito yung itatapat ng Panginoon na kalakasan at kakayanan para makaganap tayo sa ating tungkulin. Kaya lamang ngayon, yung anointing natin ito. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. And how He went around doing good and healing all who were under the power of the devil because God was with Him. Ano rin gagawin ni Jesus Christ? Ang sabi, pagkaraan ng kanyang anointing, saan siya, ano kanyang gagawin? He will go around. Dadalhin niya yung anointing na ito sa mga tao. At ano yung kanyang gagawin doon? Magtuturo siya ng salita ng Panginoon at magpipreach ng gospel. At doon makikita ninyo na from the very beginning, si Jesus Christ nagpipreach at nagtiteach. Kaya lamang yung salitang teaching ginagamit ito sa discipleship. From the very beginning. And then, how He went around doing good, and then healing all who were under the power of the devil because God was with Him. Binasa ni Ana kanina yung 1 John 3:8 na kaya naparito si Jesus Christ, gigibayin, wawasakin ang lahat ng gawa ng dyablo sa buhay ng tao. Lahat ng gawa ng kaway. So, sa pagkakataong ito, pwede rin natin maitatag yung salitang depression. It is spiritual din. Yung anxiety attack, spiritual din ito. Karaniwan ng karamdaman, meron itong spiritual na nasa likod. Kaya lamang sa ating panahon ay hindi ito itinatatag sapagkat meron tayong mga medical scientist na nilalagyan na ng pangalan kung ano yung karamdaman natin taglay. Kaya lamang nung panahon ni Jesus Christ, yung mga may depression, may anxiety attack, karaniwang binabagit, merong espiritong yung bang sumasalakay sa kanya. So ngayon, ano yung gagawin natin? Gagawin natin na tayo pagkaraan ng anointing, gagawin na natin yung narinig natin kanina kay Ana. Okay ba kayo? Ilan dito ang magpe-perform ng signs and wonders. So, kailangan natin ng anointing. At itong anointing nito, alam na natin kung sino siya sa yung Holy Spirit. Siya yung Holy Spirit. Okay. Yung Espiritu ng Diyos na yung gumagawa nung panahon ni Jesus Christ. Kaya sa nakagawa ng signs and wonder, the same Holy Spirit na ipinagkakaloob sa bawat believer. Meron bang pagkakaiba na magagawa ang Holy Spirit? Wala naman. Ang pagkakaiba na lamang dito, level of faith. Sapagkat kay Jesus Christ, full ang kanyang faith. At nagkaroon ng fullness din ng kilos ng Holy Spirit sa kanya. Sa atin din, pagka inangat natin yung ating level of faith, magkakaroon din ng ganong operation ng Holy Spirit sa pamamagitan natin. Ano yung level of faith? Ulitin ko, ginagamit tayo ng Panginoon pagka tayo malinis. Magpakalinis ka muna. Pangalawa, pagtiwalaan mo na ikay gagamitin ng Panginoon. Yung pangatlo, magsimula ka na ng practice. Ganun lang, kasimple. Ngayon tatanungin natin, yung mga young people ba nito pwede magamit ng Panginoon sa pagkakasalt ng demons? Sa pagpapaton ng kamay sa mga may sakit, pwede rin ba? Pwede rin. May kukwento ko sa inyong kawalwilihan. Si Arnold Disano, isa siyang preacher. At nung si pauwi, mula sa Muñoz sa Nueva Ecija, nag-preach ron pagdating dito sa North Diversion Road. Nagkaroon siya ng accident sapagkat yung meron nagulungan siyang madulas na bagay, nagtantartel ang kanyang sasakyan. And then to make that long story short, naroon siya doon sa dinala sa hospital at siya naging komang. Yung kanyang kanang kamay, komang, ganyan. Baluktot na baluktot. Ipinagpipray niya na iti pagalingin. Sapagkat siya ginagamit ng Diyos sa healing. Pinagpipray niya na iti pagalingin. No. And then, one morning, I think it was Saturday, naikwento ko na sa inyo,
Meron siyang dalawang anak, isang 8 years old at saka isang 4 years old. Yung kanyang 8 years old na anak, isinama ng kanyang nanay, ng kanyang asawa. I think nagtungo sa palengke. Ang naiwanan na lamang yung 4 years old. Noong mga umagang yon, di ko malaman o kung matandaan, kung 7 or 8 o'clock ng umaga, mula sa paglalaro sa labas, yung kanyang anak nito, sabi niya, Didi, itinuro sa amin ng Sunday school teacher na nagpapagaling si Jesus. Sabi niya, wala rito si mami para ipag-pray ka. Wala rin si ate para ipag-pray ka. Ako na lamang ang naririto. Sabi niya, di, ipag-pray kita. Siya naman ito bango. Ipinag-pray siya, Jesus, sinabi po ng aming Sunday school teacher na nagpapagaling sa inyo, yung daddy ko po, Komang, hinihiling ko po na sa iyo pong pagalingin in the name of Jesus. Pagkatapos, iniwanan na siya. Balik uli sa laruan. And then dito naman si Arnold Lizano, nakatulog ulit. Nagising ng 10 o'clock na umaga noon dumarating yung kanyang asawa. And then napansin niya, hindi na sa komang, totally healed na siya. Sino nag-pray? 4 years old. Na-imagine niyo ba, saan ang galing yung kanyang pagkaunawa? Mabuti, tinuro ng Sunday school teacher na nagpapagaling si Jesus. At itong bata, nanampalataya na nagpapagaling si Jesus. Kayo ba nananalig na si Jesus nagpapagaling? Ano sasabihin nyo ngayon doon sa mga may sakit? Pagagalingin kita sa pamagitan ng pangalan ni Jesus. Pag-pray kita ngayon. Pwede ba natin gawin yon? So ngayon, wala nang tatawag sa amin nila Gino. No, pagka merong may sakit. Okay? So, gayon ang ating gagawin ngayon. Magkakaroon tayo ng anointing service ngayon. Ulitin ko, wala tayong kasalanan. Na-repent na natin. Pangalawa, itinatag na natin susunod tayo sa Panginoon sa lahat ng araw ng ating buhay. Yung pangatlo, ilalapit natin sa Panginoon yung ating buhay. Hihilingin natin itong anointing na ito. Pwede ba? Hilingin natin. Sabi nga ng Scripture, ang ating Diyos magbibigay ng kanyang espiritu sa taong humihingi. So ngayon, atin itong ilalapit ngayon. Hihilingin natin ng kaloob na Holy Spirit at pagkaraan nito, magkakaroon tayo ng anointing service. Ang una ko ipagpipray lahat ng primary at saka yung merong gagampan ng gawain doon sa labas. Okay? So, tayo magyuko ng ating ulong. Ilapit natin sa Panginoon yung pagnanais natin na mapuspos ng Holy Spirit. Bakit? Yan ang anointing ng Panginoon. Bakit? Para tayo magamit ng Panginoon sa pagdadala ng gospel at sa paggawa ng signs and wonder sa mga tao. You pray, sabihin niyo sa Panginoon, Lord, gagamitin mo po ako sa pagdadala ng gospel. At ako po ay magpipray din sa mga taong mapagkailangan. Yung mga may sakit, gagaling sila sa pamagitan ng pangalan mo, Panginoon. Hilingin ninyo ang kaloob na Holy Spirit. Come on. Re-anointing ang maaari ito. Sasabihin nyo na anoint na tayo doon sa camp. Muli nating ulitin uli ngayon. Another level ng power itong ating hilingin ngayon.
Praise God. Praise God. Habang tayo nagpe-pray, ilan dito magpapasya na siya'y magdadala ng mabuting balita kay Kristo at ipagagamit niya ang buhay niya sa Panginoon para gumawa ng signs and wonder. Pwede ba natin itaas yung ating kamay? This time, hinihintay ito ng Panginoon sa atin. At ito yung dahilan kung bakit ina-anoint ng Panginoon ang isang believer. Ikakasout niya demon spirit. Wawasakin natin na lahat ng gawa ng dyablo sa buhay ng tao. Yung kasalanan, yung karamdaman, yung depression, yung iba't ibang mga pag-atake ng kaaway sa kabuhayan, sa pamilya, etc. Lord, akin po inilalapit itong mga lingkod mong ito na amin pong ipinapasya na kami pwede niyo pong isugo sa mga tao at kami po'y magdadala ng iyong salita. Pero amin din pong itatatag yung signs and wonder ninyo na magpapatuto na si Jesus na namatay sa krus na buhay na maguli. At amin pong inilalapit yung bawat isang ito na sa amin pong paglapit para rito sa anointing, inyo pong itatatag yung anointing. At amin pong hiniling na sa pagpapaton ng kamay, padadaluyin niyo po yung power, yung anointing na ito. At ito po yung kikilos at gagawa sa kanila upang sila magkaroon ng matinding pagnanais na umabot sa napakaraming tao sa daigdig na ito. Inilalapit ko po yung bawat isang naririto. Hiniling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Praise God. Okay. So, ganito yung ating gagawin. Aawit tayo ng Come Holy Spirit. Pagkaraan noon, 2 or 3 songs natin gagawin. Yung worship team, pwedeng umangat na. Ulitin ko ulit. Dito tayo ulit magsimula. Yung mga nasa likod, pwedeng doon kayo magdaan sa dalawang hallway na ito at saka doon. Pero yung naririto, pwede dito magdaan. At kaya lamang, uunahin ko muna lahat ng primary at saka yung magsiserve doon sa labas. Okay? Tayong lahat tumayo, ating awitin muna. Pagkaraan nun, susunod naman ito at susunod ito. Ito naman, ganun din. Yung iba sa inyo dito sa side nito, magdaan yung iba dito. Okay? At yung pagdating naman dito, yung iba sa inyo, pwede dyan dumaan, doon dumaan, pwede rin kayong umikot doon. Okay? Okay. Okay, lahat ng primary muna, mauna natin. Holy Spirit, I need you. Ating itaas yung ating mga kamay. Okay, lahat ng primary. Come on. Come, Holy Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Oh, come In thy own special way. Once more again. come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Oh, come in your own special way. Once more for the last time. Come, Holy Spirit, I need you.
come in thy strength and thy power. Oh, come in your own special way. Okay, let's pray. Lord God, narito po kami. Tinatatag po namin yung Great Commission sa aming buhay. Na kami po'y narito sa daigdig na ito, tinuruan at sinanay upang gumanap sa Great Commission, upang magdala ng iyong pong salita sa mga tao. At sa pagdadala namin ng iyong salita, ninanais niyo po na ipakikita rin namin yung signs and wonder. Pagpapagaling sa may sakit, pagkakasout ng demons, at pagpipray sa iba't ibang pangangailangan ng mga tao. Kayo po magkakaloob sa amin ng power. At itong power na ito yung anointing ninyo. Anointing ng Holy Spirit at power. At amin po itong hinihingi ngayon, Panginoon, na sa aming pagpapatong ng kamay na ito, itatalaga yung aming buhay sa layuning iyon, tagapagdala ng mabuting balita, tagagawa ng alagad, tagagawa ng milagro at kababalagan sa daigdig nito. Ninanais po namin, itatag niyo po ito sa aming kalagitnaan. Inihiling namin ito na sa pagpapato ng kamay, padadaluin niyo itong anointing na ito. In the name of Jesus. Amen. Okay, pwedeng maupo yung congregation, pero kayo magpipray. Hindi kayo manonood, kundi kayo magpipray. Nagbabantay,